Okay. So praise God. So bago po tayo magsimula, let's continue to declare our identity in Christ. Hallelujah. We should never forget kung kanino talaga tayo. Kaya ito ay patuloy po nating pinagdidiinan, patuloy po nating inuulit-ulit para po bumaon po hindi lamang po sa ating pong utak, kundi bumaon din po sa ating pong puso. Amen? Praise God. Sige po, let's declare loudly. In Christ, I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. In Christ, I am confident that God will finish the good things that He has started in my life. In Christ, I am devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. Sabi mo sa kaliwa sa kanan mo, gagawin ko yan. Ayan, amen. Praise God. Okay. So tandaan nyo yung nagsalita sa inyo, ha? And then i-check ninyo kung ginagawa nga nila. Okay? Sige po, let's continue. In Christ, I'm empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected and no weapons of the enemy shall prosper against me. For Jesus' blood covers me. Kaya kahit Delta, Sputnik, ano man yan dumating na yan, amen? Hindi aapekto sa inyo yan, amen? Because you're protected by the blood of Jesus. In Christ, I am forever grateful for His love, amazing grace, everlasting life, unlimited favor, and overflowing provisions. I believe and declare I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared. My mind will be renewed. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. And I declare lahat ng inyong binanggit, lahat ng inyong pinaniniwalaan, pinananampalatayanan ay mangyayari sa inyo ng mas maaga sa oras na inyong inaasahan. Hallelujah. Father God, once again, bless the word that we are about to partake, Panginoon. Buksan mo ang aming pong puso, ang aming pong isipan, O Lord, upang ang aming pong mga natututunan ay aming pong maisagawa sa aming pong buhay without any struggle, O Lord. Masusunod po namin ang iyong mga pinag-utos. Ito ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Ang lahat na nagmamahal sa Diyos ay magsabi ng Amen, Amen. Hallelujah. We can be seated in the presence of God. Hallelujah. Alam niyo po, we are now in the conclusion of our series. Ano po, this month is overflowing blessings. Sino po dito yung gusto ninyo ang blessing nyo lang ay kukonti? Natuwa siya. Okay, sino po dito yung gusto ninyo yung blessing ninyo ay nag-uumapaw? Amen. Of course, dahil po yan po ang regalo ng Diyos sa bawat po sa atin. Hindi po siya yung Diyos na kung saan ay unti-unti lang ang kanya pong pagbibigay. It's only in our faith kaya po tayo makakatanggap po ng ating po ng overflowing blessings. Alam niyo po, pagka pumunta ka ba sa dagat at ikaw ay sasalok ng tubig, huwag ka pupunta doon, ang dala-dala mo lamang ay kupita. Okay. Magic. Mamaya, timba na yung hugutin ko dito. Kinakailangan pupunta rin lang tayo sa ocean. Kung sasalok tayo ng tubig, kinakailangan dala-dala kang timba. Amen? Ganon din po ang ating po paglapit po sa Diyos. Huwag po tayong lalapit sa Diyos na kung saan ang inaasahan lamang po natin ay maliit na blessing, konting blessing. Lord, basta may pagkain lang kami 3 beses isang araw, okay na sa amin yun. Tanggalin na natin yung dramang yan, okay? Laos na po yung mga salitang yan. Amen? Hallelujah. Dahil tayo ay nilikha ng Panginoon, hindi lamang po para mabuhay po tayo ng tabla-tabla. Nais ng Panginoon maging impluensya ka sa pamilya mo. Nais ng Panginoon maging impluensya ka sa lugar mo. Nais ng Panginoon maging impluensya ang bawat po sa atin sa mundong ito. Amen? Kaya po ang pagpapala po niya, hindi lamang po sapat, bagkos ito ay sobra-sobra. Amen? Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, gusto ko yung sobra-sobrang blessing ni Lord. Amen. Hallelujah. Kaya last Wednesday, pinag-aralan po natin ang buhay po ni Jabez. Ano po yung 4 na prayer items po niya? Ang unang-unang pinanalangin po niya that you would bless me. Amen. Hallelujah. Huwag po kayo mahihiya na manalangin sa Diyos. Panginoon, pagpalain mo ako. Okay? Kasi po hindi ka po pwede makapagbigay ng mga bagay na
wala ka. Ngayon, kung pinagpala ka ng Panginoon, ay siguradong sigurado makapagpapala ka rin sa iba. Okay? At ang ikalawa po niya pinanalangin, that, to enlarge His territory, ibig ko sabihin ay lumawak pa yung kanya pong sphere of influence, na dumami pa ang kanya pong mga lupain, ang kanya pong mga ari-arian, para po siya ay makitang pinagpala at siya po ay maging pagpapala rin po sa iba. Amen? Kaya yung kung meron ka lamang maliit na lupa, ang lupa mo lamang ay sa isang pasok, okay, manalangin ka naman na palaki ng Panginoon ang iyong mga lupain, ang inyong mga arian, ang inyong mga negosyo, ikaw ay i-promote ng Panginoon. Amen? And then ikatlo pong panalangin po niya na samahan siya. That you will always be with me. Ganun din po ang panalangin po ng bawat po sa atin, na sa bawat araw ng ating pong buhay tayo ay samahan ng Panginoon sa ating pong mga desisyon. Kasi po minsan ang maling desisyon, nanganganak ng maling desisyon. Hindi nanganganak pa uli ng maling desisyon. Hanggat hindi mo na namamalaya na ang buhay mo ay paikot na ng paikot na pababa. Okay? Kaya po napakahalaga na sa bawat araw ay tayo ay manalangin na samahan po tayo ng Diyos sa lahat-lahat ng ating pong mga desisyon. Okay? Kung nagdesisyon kang kumain ng konti na lang, siguradong sigurado by the end of the year, ikaw ay sexy. Amen? Kung ikaw ay ikaw ay nagdesisyon na gabi-gabi maglalagay ako ng papaya cream, siguradong sigurado ikaw ay gaganda bago pa lamang mag-anniversary. Amen? Okay? Amen? So, ganoon din po ang basa po sa atin sa mga lalaki. Kung ikaw ay nagdesisyon na hindi, basta ako mag-exercise ako. Di ba? Mag-exercise ako. And then, makikita mo na lamang bago mag-anniversary, matipuno ka na. Di ba? Machong-macho ka na. Okay? So, praise God. So, napakahalaga po ng desisyon po natin sa ating buhay. Kaya po palagi po natin pinagdidiinan na unahin po natin ng Diyos. Sa umaga pa lang magpasalamat na po tayo. Sa umaga pa lamang manalangin na tayo na samahan niya tayo. Dahil napakadelikado po pagka ang isang maling desisyon ay nasundan pa ng maling desisyon, nang sundan na pala ng maling desisyon. Amen. Hindi mo malaman ngayon kung nasaan ka na. Nasaan na ba ako? Paano na ako makakaahon? Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya ikaw, bawat araw, unahin mo si Lord. Okay? Okay, praise God. So, alam niyo po, meron pong iba, ganito po sila. Pagka Sunday, absent sa church. Okay? Ano sinasabi? Masama raw ang pakiramdam. Okay? Pag Monday to Saturday, energetic sa school, energetic sa trabaho at mga gala-gala. Okay? Alam niyo po ba yung matandang ito? Sino ba nakapanood ng Squid Game? Okay, alam niyo po ba yung pinaka-lesson po ng Squid Game? Ano po yung lesson po ng Squid Game? Yung kanya, kung hindi po tayo magiging responsable sa ating pong buhay, ay mapupunta po tayo sa kung saan-saan. At mapupunta ka sa lugar na ayaw mong puntahan. Gagawa ka ng mga bagay na ayaw mong gawin. At ikaw i-control ng mga taong ayaw mong sundin. Amen? Kukuha niyo po? Okay, praise God. Kalimutan. Napakarami po mga aral doon po sa Squid Game, pero anuin po natin yung mga madugong barilan po doon. Okay? Praise God. Okay, so as a prisoner for the Lord, sabi ni Apostle Paul, as prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Alam niyo po, pagka Kristiyano ka, talagang mararanasan mo minsan na paano ba ito? Para na akong prisoner. Di ba? Kinakailangan mag-practice ka, lalo na ngayon, anniversary. Di ba? Kaya yung iba dito, very moody na. Palaging puyat. Okay? Amen. Hallelujah. So, ibig sabihin mo, hindi ako yun, Okay? Okay, praise God. Ang daming practice, ang daming gastos, di ba? Yung nabili mo sa tabo, medyo masikip. Ngayon, mag-diet ka pa. Di ba? Okay? Praise God. Ganun, as a prisoner of the Lord, alam niyo po, napakahalaga po na maging prisoner na po tayo ng Panginoon kaysa maging prisoner po tayo ng sugal, maging prisoner po tayo ng pag-inom, maging prisoner po tayo ng mga bagay na hindi makalulugod sa ating po Panginoon. Kasi po pagka ikaw ay naging prisoner ng Diyos, ay siguradong ikaw yung pagpapala. Pagka ikaw ay naging prisoner ng Panginoon, sigurado marami kang pabor na matatanggap. Sigurado na pagka ikaw ay naging prisoner ng Panginoon, yung pera mo hindi mo uubos. Okay? Madadagdag na pa nga ng mga madadagdagan. Amen? Dahil gusto ng Panginoon na maging blessed ka para ikaw ay maging blessing sa iba. Okay? Ang isipan mo hindi na katulad nung dati na pag kami nakita kang pera, galit ka. Gusto mo maubos ka agad.
Amen? Hindi po yun ang mentality po ng anak po ng Diyos. Ang mentality po ng anak ng Diyos ay nais po niya ay lumalago ang mga bagay na pinagkatiwala sa Kanya. Amen? Hallelujah. Kaya sabi mo ulit sa katabi mo, yung mga pinagkatiwala ni Lord, palalaguin ko. Okay? Amen. Hindi po tayo umaasa. Alam niyo po, napakarami pong mga courses, mga libro na kung saan ay nakabase para po sa kanila po pag-asenso, nakabase ang sa kanila pong abilidad, nakabase sa kanila pong mga agenda, nakabase sa kanila pong karunungan, sa kanila pong kalakasan para ma-accomplish nila yung pangarap po nila sa kanila pong buhay. Okay? Pero hindi po yan ang nais ng Diyos sa iyot sa akin. Nais po ng Diyos ay lakaran po natin ang kanyang plano na iginawa niya para sa bawat isa po sa atin. Amen? Iba po ang plano ng Diyos sa inyo. Iba rin po ang plano ng Diyos iba rin po ang plano ninyo sa sarili ninyong buhay. Pero hayaan po natin na mga ibabaw ang plano ng Diyos sa ating pong buhay. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, I know my plans for you. Plan to prosper you and not to harm you. Minsan po yung plano po natin, akala po natin hindi po tayo masasaktan. Pero at the end, yung pala naging dahilan, kaya po tayo nagdurusa. Okay? Amen? Hallelujah. Praise God. Sabi mo nga sa tabi mo, hindi na ako uli magdurusa. Okay, dahil susundan ko na uli ang pangako ng Panginoon sa aking pong buhay. Alam niyo po, the Holy Spirit is not committed to any plans other than those of God the Father and of the Son, Jesus Christ. Okay? Siya po ay nakatutok lamang po sa plano ng Banal na Santong Espiritu. Ang Banal na Santong Espiritu na nasa atin ay nakatutok po sa plano po ng Diyos. Diyos Ama at Diyos Anak sa atin. Okay? I don't know if you read narinig niyo na po yung istorya ng isang mayaman, ano po, yung yaman-yaman niya, di po ba? Palago ng palago ang negosyo niya, and then sabi nga niya, kumita na naman ako, yumaman na naman ako, malaki na naman yung aking, marami na naman akong inani, kinakailangan, wasakin ko na yung barns, ibig sabihin yung kanyang paminggalan. Okay, medyo malalim, ano? Anak, barns na lang yun sa Ingles. Okay, paminggalan, yung imbakan ng mga palay niya ay maliit na para sa kanyang mga ani. Ano po? Sabi niya sa kanyang sarili, ito ang gagawin ko. Sisirain ko yung aking paminggalan at gagawa ko ng malaki para itabi lahat ang aking ipon. Alam niyo po, pagka nabubuhay lamang po tayo sa ating po sarili, ang nangyayari po ay winawasak po ng Diyos. Kaya po napakahalaga na ang plano ng Diyos ang dapat po natin palaging unahin. Hindi po yung plano po natin. At ano pong nangyari? Ang nangyari po sa kanya, sabi ng Panginoon, hangal ka, you fool. Sabi ng Panginoon sa kanya, hangal ka. Dahil sa gabing ito ay kukunin ko na ang buhay mo. Amen? Kaya po napakahalaga ng ating pong buhay ay totally dedicated sa ating pong Panginoon. Kaya kahit po ano pong bagay ang meron po tayo, pagka panahon muna, ay hindi mo makikinabangan yan. Okay? Amen po? Okay, praise God. Kaya po, we keep on dedicating everything that we have unto God. Ang ating pong oras, ang ating pong isipan, ang ating pong salita, ang ating pong puso, ang ating pong buhay, ang ating pong finances, inaalay po natin sa lahat sa Panginoon. Amen? Dahil hindi po natin, lahat po ng mga bagay na hawak po natin, hindi po natin madadala. Okay? Pero wag nyo namang gastusin para ipamana nyo naman sa mga anak ninyo. Okay? Sabi ni Pastor, hindi ko naman din madadala to, kaya gastusin ko na to. Di ba? Okay? Hindi po yan ang isipan ng mga anak ng Diyos. Okay, iniisip po nila ay meron pa po silang ipamana sa mga susunod nilang generation. Amen? Sabi nga doon, sabi doon sa Book of Proverbs, a righteous man leaves an inheritance for his children's children. Ang isang matuwid na tao, ang isang anak ng Diyos ay mag-iiwan ng mana para sa kanyang anak at para sa magiging anak ng kanyang anak. Amen? Hallelujah. Kaya ligligin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, mag-ipon ka na. Okay. Sabi nung iba, wala naman akong plano mag-asawa eh. Okay. Kahit na. Okay? Yan ay ninanais ng Panginoon para sa buhay ng bawat isa po sa atin. Okay? Praise God. So
Ilan na po sa atin dito yung napahamak ka dahil sa sarili mong kagagawa? Sige po, wag na po kayo magtaas ng kamay, okay? Okay, sabi ako yata yung sinasabi ni Pastor. Amen? Dahil minsan kasi yung plano po natin ay hindi ayon sa kanyang kagustuhan. Kaya our position must always be, Lord, show me your plan. Panginoon, ipakita mo sa akin ang iyong mga plano. Okay? Tururo mo sa akin ang tamang daan na aking lalakaran. Okay? And give me your instructions. Kaya po napakahalaga that we should always be reading the book, the Bible. Ano po? This is the book of instructions. Kaya lang, it is also a book of corrections. At yun minsan ang ayaw po natin dahil mahirap masaktan. Di ba? May mga umaalis ng church dahil sila'y nasasaktan. Pagka nabanggit na, nakantina yung bagay na ayaw nilang marinig, marami ng dahilan. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, buti na lang, hindi ka na pusong marshmallow ngayon. Okay? Okay? Amen? Tayo meron ng pusong matsakaw. Okay? Okay? Hallelujah. Praise God. So yun po yung maturity po natin. Ang maturity po natin ay nasusuka doon sa dami ng mga pagtatama sa iyo na naitama ka naman sa mga bagay na alam mong mali. Tinanggap mo yung mga pagkakamali mo para ikaw ay mas lalong maging maayos ang iyong buhay. Okay? Praise God. So, teach me your way, sabi ng panalangin po natin sa Panginoon. And then, malalaman po natin. And then, when we know with certainty in our hearts and minds what God desires for us to do, we are to do the walking. Ngayon, pag nalaman na po natin, ano po? Minsan yung iba nalaman lang eh. Okay, nalaman lang. Paglabas ng pinto, nakalimutan na. Okay, narinig, nalaman. Pero hindi naman sinasagawa. Di ba? And then magtataka ka, sasabihin mo sa Panginoon, bakit gano'n, Panginoon? Palagi naman ako nag-church. Ba't parang wala nangyayari? Ang tanong ay, nilalakaran mo ba? Di ba? Kasi kung nilalakaran po natin ang mga sinasabi po ng Panginoon, ay siguradong nakaalis na po tayo sa dati po nating pinanggalingan. Amen. Sa dati nating kinatatayuan, tayo po ay nakakabante na ng konti. Okay? So napakahalaga that we should always pray for God's guidance. And then pagka nilakaran na po natin, hindi naman tayo magiging mag-isa eh. God will empower us. Tayo ay sasamahan niya. Ang ating pong kalakasan ay manggagaling po sa Kanya. Tayo ay tutulungan po niya. He will encourage us. He will counsel us. He will comfort us with His presence. Tandaan po natin palagi, always remember mga kapatid, that the Lord is committed only to His plans and purpose. Kaya, alamin po natin palagi, ano bang plano ni Lord? Ano bang plano ni Lord? Ano bang purpose ko? Alam niyo po, most of the days, ang pinagpipray ko, Lord, help me, Lord God, to fulfill my purpose for this day. Okay. Panginoon, tulungan mo ko na maisagawa ko yung aking layunin sa araw na ito. Amen? Because tomorrow is another day. Okay? Amen pa? Praise God. So pray for the day. We are called by God to walk in a very specific way and in a specific direction. Tamang daan at tamang pamamaraan. Okay? Kaya huwag ka na magpaliko-liko. Sinabi na ni Lord, itong gawin mo. Huwag na yung kung saan ka pa nagpupunta. Okay? Panay pa ang eksperimento mo ng lakad, di ba? Kaya, wag na po tayo mag-isip, magsalita, na mamuhay na parang hindi mananampalataya. Sa Ephesians chapter 4, verse 7, sabi, live no longer as the Gentiles do. Live no longer as the unbelievers do. For they are hopelessly confused. Ano ba yung hopelessly confused? Walang pag-asa, palaging naguguluhan sa buhay. Kaya pagka palagi ka naguguluhan sa buhay, baka naman meron ka pang mga iniisip, meron ka pang mga sinasabi, meron ka pang mga bagay na ginagawa na hindi ayon sa plano ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Kaya, you must not like them. Okay? Huwag tayo maging katulad. Kakaiba ka na eh. Di ba? Iba ka na.
Hindi ka na katulad nung dati. You are a new creation in Christ Jesus, created in the image of Christ. Okay? Kaya iba na yung image mo ngayon, iba na ang lakad mo. Okay? Kaya dapat lumalakad tayo ng ayon sa plano at layunin ng Diyos. A true call of God is always beyond our grasp. Tandaan po natin palagi pagka tinawag ka ni Lord para pang tinawag ka na gawin mo ang isang bagay na parang hindi mo magagawa. Amen? Dadaling ka ni Lord sa aalisin ka ni Lord sa comfort zone mo. Yung kayo po, nung bago kayong tinawag sa ministry, di ba hindi po madali, kahit mag-usher lang eh. Iba't ibang tao yung nakikita mo, di ba? May nakangiti, may nakangiwi, may nakasimangot, merong ayaw kang tignan sa mukha. Meron pag kinamaya mo, parang patay na isda yung kamay. Lambot-lambot. Di ba? Di po ba? So, ganun din. Sapagkat na dito, di ba? Sapagkat na dito, iba't ibang itsura yung nakikita mo. Merong iba, parang ayaw kang tignan. Merong iba nakayuko. Merong iba nagsi-cellphone. Buti na lang, wala na ngayon dito noon. Amen? Okay. Hindi po ba? So, it's the same thing. Kaya po tayo tinatawag ng Panginoon sa ministry na mag-search sa Kanya para alisin po tayo sa ating pong comfort zone. Okay? Alam niyo po, hindi po porket I've been preaching already for more than 9 years, sanay na ako. No. Nandoon pa rin palagi kong kinakabahan. Palagi kong natatakot. Okay? Hindi po totoo na pagka sanay ka na, no. Nandoon pa rin. Kasi this is a spiritual thing. Okay? Hindi ito physical, hindi ito patulad ng pagtuturo ng mga academic subjects or whatever. Kaya nga, minsan po napapansin, ba't mas madaling magturo kaysa mag-preach? Okay? So, meron po palaging battle. Kaya pagka tinawag kayo sa ministry, wag po tayong matakot. Huwag po tayong matakot. Okay? Nais ng Panginoon, bigyan po tayo ng mga bagay na hindi pa po natin nagagawa noon. Bakit? Kasi kakaiba ka eh. Di ba? Nais ng Panginoon na iangat ka sa another level. Kung palagi kang mananatili doon sa comfort zone, wala na. Hanggang dumating na si Lord, nandiyan ka na lang. Okay? Okay? Nandiyan po ba kayo? Okay, praise God. Kaya a true call of God is always beyond grasp. It is what causes us to grow. Yun po yung nagiging dahilan para po tayo mag-grow. Para ma-stretch po tayo. Alam niyo po yung rubber band, ewan ko kung naglalaro kayo ng rubber band noon, pagka in-stretch niyo yung rubber band ng matagal, pagtagal-tagal, hindi na po babalik yan sa dati niyang size. Di ba? Lumalaki na po siya. Dati ganyan lang siya, and then lumaki na siya. And then hindi na po siya bumalik sa maliit. Kasi na-stretch na siya eh. Di po ba? So, ganun din po ang pananampalataya po natin sa ating po Panginoon. Ini-stretch ng Panginoon ang ating po pananampalataya. Para pagka na-stretch na po siya, hindi na po siya babalik sa dati. Okay? Praise God. Sige po, lakpakan si Lord. Sabi dito, it is what causes us to grow and to excel. To excel. Ano po yung excel? Excel is some Microsoft Word. No. Excel, ibig po sabihin nun ay mag-level up. Okay? Mag-breakthrough ka. And then, to seek and to reach beyond your ability. Para abutin mo yung mga bagay na hindi mo kayang abutin. Okay pa? Gusto po natin ng breakthrough sa buhay? Okay, praise God. And then, God will never stop calling us to take one more step, do one more thing, engage in one more act of faith. Okay? Kaya ako palagi pinagdidiinan, mga kapatid. Kahapon nga, meron akong kausap sa taga-Bohol, ang kanya pong family, nasa pamilya po ng mga politiko. Mayor po yung kanya pong tito. Sabi ko sa kanya, ikaw, tatakbo ka ba ng magpupolitika ka ba? Hindi na, Kuya Bong. Sabi sa akin yan. Magko-concentrate na lang ako sa pinagagawa ng Panginoon sa akin. Amen. Hallelujah. Kasi alam naman po natin na magulo ang politika sa atin. Tama po? Okay, praise God. Pwera na lang kung kayo, nag-aspire kayo that one day magiging gobernador. Okay, agree po ako sa inyo. Okay, gobernador. Ay, hindi po, meron po kaming member noon eh. Yung unang, pa lang po kami, nag-start pa lamang po kami ng church.
Nag-work din po siya dito. Inisponsoran namin siya kasi wala pong mag-sponsor sa kanya at siya po ay buntis pa. Okay? At oo, and then in-encourage namin siya since ang kanya pong family is mayor din yung kanyang tatay, nag-aral po siya ng law. And then purihin po ang Diyos at naging maayos po yung kanya pong buhay. Siya po ay lawyer na po ngayon. Amen. Hallelujah. Praise God. Palakpakan na si Lord. Hallelujah. Praise God. Kaya yung katabi mo, magiging lawyer din yan one day. Okay. Hindi loko, lawyer. Lawyer. Okay. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. And then nakakatuwa po, even here from a distance, kahit na po ako naririto, kahit hindi ko po siya nakakausap personally, pero mabalitaan ko lamang na nagkaroon ng improvement ang kanya pong buhay. Dati kasi parang walang pag-asa yung kanya pong buhay. Yung kanya pong naging boyfriend dito, mas bata po sa kanya. Hindi naman din nagseryoso sa kanya. Nakakalungkot, di po ba? So, but anyway, hindi po siya nanatili doon sa baba. Okay? Yung kanya pong pagkakamali, itinama po niya at pinirsu niya po yung kanya pong career. Okay? Praise God. Kaya wag po tayong huminto. Wag po tayong huminto sa pagkakatawag ng Panginoon sa atin. Pag may pinagagawa sa atin ng Panginoon, sige lang, go lang. Di ba? Panginoon, pastor, tanongin si pastor, pastor, okay ba tong pinagagawa ng Lord sa akin? And then, let's pray for it. And then, sige, tuloy. Di po ba? Kasi po, palagi pong meron pong risk, palagi pong meron takot pagka meron kang mga bagong bagay na gagawin. Okay? Pero pagka sinabi ni Lord, gawin mo, tuloy mo, sigurado sasamahan ka niya. Okay? So we will always be in the position to pursue the call of God in our life. Ibig sabihin, palagi po tayong nandun sa posisyon na kung saan ay palagi po nating susundin ang pagkakatawag ng Diyos sa ating pong buhay. At pag naabot po natin, as we reach to attain that calling, we excel and humbled at the same time. At ang nangyayari po mga kapatid, pagka tinawag po tayo ng Panginoon, tayo po nag-excel. Pagkatawag ng Panginoon yon, nag-excel ka pero hindi ka yumayabang. Pagkatawag ng Panginoon, nag-excel ka, nag-grow ka, lalo ka pang mas nagiging humble. Kasi alam mo na sa sarili mong kakayanan ay hindi mo magagawa yung mga bagay na yun. Kaya you keep on humbling yourself. Bakit? Kasi meron na naman bagong assignment ay pagagawa sa si Lord. Amen? Na kinakailangan mo siya palagi. Okay? Kaya, titignan po natin the more that we study God's Word, habang inaaral po natin ang salita po ng Diyos, ay mas lalo nating nare-realize na tinatawag po tayo ng Diyos para gawin pa yung isang mga bagay na hindi po natin magagawa. Okay? Tingnan po natin yung mga tao na nasa Bible. Ano po? Si Joshua, sabi ng Panginoon kay Joshua, puntahan na ninyo yung promised land. Ang daming higanti doon. Di ba? Kakatakot. Meron nga sila pinadalang espiya. Ano po yung balita ng espiya? Yung 10 sabi, ay naku, nakakatakot to, hindi natin kaya. Pero yung 2 espiya lang nagsabi na, kaya natin yun. Okay? At ngayon sinasabi ko sa inyo, lahat ng pinagagawa sa inyo ng Panginoon ay kaya ninyo yan. Amen? At ano pa po, ang mga Israelita, sinabi ng Panginoon sa mga Israelita, sige, tumawid kayo dyan sa dagat. Ha? Paano kami natuloy? Wala naman tulay. Wala naman bangka. Hindi po ba? Pero sinabi ng Panginoon na tumawid kayo at pinakita ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan at binuksan niya po ang dagat. Sinabihan niya po si Peter na lumakad sa tubig. Di po ba? Yung 11 naiwan sa bangka. Pero si Peter, lumakad sa tubig. Kaya po tayo, meron po mga pinagagawa ang Diyos sa atin na sa isip po natin, parang napakahirap. 10%. Ang hirap. Di ba? May offering pa. Ang hirap. Di ba? Darating pa yung anniversary, ang dami na namang gastusin, bibili ka ng damit. Babayad ka pa ng dinner. Ang hirap. Hindi mo ba? Pero bilib ako dito sa mga musician natin, sa mga singer natin, sa mga dancer natin, di ba? Kahit na pawis na yung kilikili, sige.
Di ba ba? Si Mark Lloyd, kahit puyat na puyat, di ba? Tugtog. Sister Sharon, madaling araw pa lang, gising na. Di ba ba? Pa-practice. Nagtatanong na kung ano yung altar call, pastor. Okay? Hindi po ba? Kaya wag po tayong matakot sa pinagagawa po ng Panginoon. Dahil hindi sasabihin sa iyo ng Panginoon na gawin mo yan kung hindi mo makakayanan. Okay? Kaya iwan po natin yung comfort zone po natin. Okay? Ako na lang po eh. Maring iba sa inyo hindi maniniwala pero napakamahihain ko. Mas okay po sa akin na sige, magbigay na lang tayo. Pero pagdating po sa mag-preach, napakamahihain ko. Kaya dito yung mga mahihain. Okay, kayo ay kandidato para mag-preach. Talagang mahihain. Ako kumibo. Okay, praise God. Tinatawag ng Panginoon ang mga mahihain para mag-preach, mga kapatid. Okay? So, kaya pagka tayo pagka merong tinanong ang Panginoon sa atin, when God asks us to do something, hindi niya agad ipapakita eh. Okay? Kinanais niya na hakbangad po natin sa pananampalataya. Tandaan po natin palagi that God is the God of possibilities. Wala pong imposible sa Diyos. Amen? Kaya kung sinabi niya na kaya mo yan, ay magagawa mo yan. Anuhin na lang po natin, alalahanin po natin yung istorya po ni Peter. Magdamag po sila ng isda. Di ba? Si Peter, kasama niya po ay mga expert sa pangingisda. Si Peter, ang tatay niya ay mangingisda. Ang lolo niya ay maaari ring mangingisda. Kapitbahay niya mangingisda. Buong buhay niya siya'y nangingisda. Hindi po ba? Kaya nga po pagka naamoy niyo si Peter, amoy siyang isda. Okay? Hindi po ba magdamag sila nangingisda. Eksperto sila pero wala silang nahuli. Pero sinabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon, ilagay mo doon sa kanan. Panginoon, expert kami sa pangingisda. Di ba? Maaaring yun sinasabi niya, pero wala kami nahuli. Kaya alam ko na walang mahuhuli, pero sinabi pang basta ilagay mo lamang sa kabila. Okay? At nakagulat sila, napakadami palang isda doon na kanilang nahuli. It was net breaking. Sabi nga doon sa isang version, net breaking. Halos mapunit-punit yung kanilang lambat sa dami ng kanila pong napangisda. At nung maisampa nila, yung bangka naman nila halos lumubog sa dami ng kanilang isdang nahuli. Tinawag pa nila yung kabilang bangka. Hey, dito ka. And then, biniligay pa nila yung kalahati ng kanila pong napangisda doon sa kabilang bangka. Kaya mga kapatid, wala pong imposible sa Diyos. Amen? Maaring sa tingin mo ay buong taon parang walang nangyari sa buhay mo. Pero mga kapatid, itong taong ito sinasabi ng Diyos na mas marami kang mahuhuling isda sa taong ito. Amen? Hallelujah. God will surprise you. Hallelujah. Praise God. Kaya ang blessings po mga kapatid, hindi lamang po sa sarili po nating abilidad. Ito po, ang blessing po ay nagmumula po sa pakikinig at pakikinig at pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Okay? Kaya po mga kapatid, marami po mga pabor na hindi mo inaasahan. Hallelujah, na masusurpresa ka na lang dahil gagamit ang tao ng mga tao na ibibless ka. Amen? Supernatural increase that you can't handle on your own. Ibig po sabihin na supernatural increase, hindi dahil sa galing mo, hindi dahil sa matalino ka, hindi dahil sa talented ka, hindi dahil sa magaling kang mag-marketing sa Facebook, okay? Kaya ka ibibless, kundi dahil lamang sa kabutihan ng ating po Panginoon. Kaya wala ka nakikita, when you don't see any sign of things improving, stay encouraged, you're on the verge of overflow. Kaya kung wala ka nakikita na parang wala naman nangyayari, di ba? Ibig ko sabihin ng mga kapatid, malapit na yung breakthrough mo. Okay? Malapit na yung net-breaking blessings mo sa iyong buhay. Okay? Kaya buong magdamag, wala ka nakita, pero sa panibagong umaga ay siguradong meron ka na makikita. Okay? Maaring hindi nangyari ngayong taong ito, pero ang bagong season mo ay paparating na.
Okay? Kaya maybe maaring nasa lugar ka ni Pedro, ano po, na nagtrabaho ka, sipag-sipag mo, faithful ka naman, di ba? Ginawa mo lahat na magagawa mo, pero wala ka pa rin nakuha. But your time is coming. Okay? Sabi mo sa katabi mo, your time is coming. Okay. And then sabi dito na, and this is my prayer for all of you. Prayer ko po sa bawat sa puso inyo. Sabi, I pray that from His glorious, unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Tandaan po natin palagi, ano po, God has unlimited resources. Okay? Ano po ibig sabihin ng unlimited? Ibig sabihin, hindi na uubos. Kaya, and ang kanya pong unlimited resources, hindi po para sa unbeliever. Ang kanya pong unlimited resources ay para sa mga believer, para sa mga naniniwala, para sa mga nananampalataya. Okay? Hallelujah. Ano po yung unlimited resources niya? Ang unlimited resources niya is to empower you, to strengthen you through His Holy Spirit. Okay? Bakit? Bakit niya nais gawin yun? For you to experience His unlimited and overflowing blessings. Okay? Tandaan niyo po yung istorya ng widow sa panahon po ni Elisha, namatay yung kanyang propetang asawa, yung kanyang propetang asawa mahilig mangutang. Okay? Hindi po ngayon lang yung utang-utang, noon pa pong panahon na yun, ay marami na rin po nangungutang. Okay? Doon sa utang, yung kanyang propetang asawa. Okay. At nangyari, ay pag may utang ka, ang gagawin nila ay kukunin yung kanyang dalawang anak para gawing alipin. Yun po yung kabayaran sa utang. So, dumaan si Elijah at humingi ng tulong kay Elijah. Kaya po tayo, pag may problema po tayo, lapit po tayo sa mga lingkod po ng Diyos. Okay? Hindi para mangutang, ha? Okay. Hindi para mangutang. Okay, Pastor, pautang naman. Ano po sabi po ni Elijah? Anong meron ka dyan? Tandaan po natin, mga kapatid, ang Diyos po ay kikilos hindi sa mga bagay na wala ka, kikilos siya doon sa mga bagay na meron ka. Anong meron ka dyan? Sabi ni Elijah, meron ako dito, konting langis. Okay, so ganito gawin mo, manghiram ka ng mga basyong bote sa mga kapitbahay mo at dalhin mo sa bahay mo. At yung mga basyong yan ay salinan mo ng kokonting langis na nasa sa iyo. So sinalinan niya. Dami niya na nakonekta. And then, sinabi niya kay Elijah, wala na po, lahat po na salinan ko na. Amen. So mga kapatid, ang Diyos po ay hindi po kukulangin. Kulang po tayo ng kapasidad para kunin lahat ang kanyang mga pagpapala. Amen? Kaya kung mananalangin rin lang tayo, manalangin na tayo ng sobra-sobra at nag-uumapaw. Amen? Hallelujah. Ngayon, ngayon ang tanong is, paano lalaki ang ating pong kapasidad na tumanggap? Magsimula ka sa mga bagay na kaya mo. May panaguto siya, gawin mo yan, mag-devotion ka. 1 chapter a day. Ang dali lang nun. Kumuha ka na isang verse. Nang usap sa'yo, you meditate on it. The next day, ganun ulit. Then little by little, hindi mo namamalayan. Na-memorize mo na yung buong Bible. Hindi, hero lang. Ibig sabihin, hindi mo namamalayan, hindi mo nakikita na mayroon nagbabago sa buhay mo. Nagbabago ng iyong attitude. Nagbabago na yung pananaw mo sa iyong boss. Nagbabago na yung pananaw mo sa mga trabaho. Nagbabago na yung pananaw mo sa pera. Nagbabago na yung pananaw mo sa katabi mo. Nagbabago na yung pananaw mo sa lahat ng mga bagay. Why? Because the Lord is shaping our mind. Minumulde niya yung ating isipan. Minumulde niya yung ating pong puso. Amen? That is how God works in us. And then, kaya po, wag po nating isipin na ang Diyos ay may pinapaboran. Okay? Ang tangi lamang po niya pinapaboran ay yung mga taong sumusunod po sa Kanya. Kaya kung po tayo ay patuloy na susunod po sa Kanya, sigurado ang pabor ng Panginoon sa inyo ay hindi po mauubos. He is El Shaddai.
Ano po yung El Shaddai? He is Almighty, the God of more than enough. So, kung siya yung Diyos na higit pa sa sapat, siya yung Diyos na sobra-sobra. Okay? Kaya wag po tayong pupunta sa ocean, sa dagat, na kupita lang ang dala mo. At least, magdala ka ng timba. Para marami kang makuha. Okay? So, ganun po ang pagpunta po natin sa Panginoon. Ano po? And then, ang nais ng Panginoon ay hindi yung tabla-tabla ka lang. Kaya huwag kang mananalangin na, Panginoon, okay na ako. Basta meron lang kaming 3 beses na kinakain ng anak ko sa araw-araw. Okay na yun. Okay? Sabihin sa kanila, tigil mo na yung drama mo. Okay? Mali po yung panalangin na yun. Nakasarili yung panalangin na yun. Panginoon, pagpalain mo ako para ako'y maging pagpapala pa sa maraming mga tao. Meron po isang kanta, sabi niya, step by step, we're moving forward. Little by little, taking grounds. Every prayer a powerful weapon. Strongholds come tumbling down and down and down and down. Okay. Praise God. So, ibig sabihin, yung word nun, yung blessing the nation, ano yun? Yung sa may, para ako'y maging pagpapala sa iba. Hindi ko na nadaanan. Okay, mahaba po yung kata eh. Tumbling down and down and down, we wanna see Jesus lifted high. Banner that flies across the sky, that only you, that all men might see. No, He is the way to heaven. We wanna see Jesus. Wanna see Jesus. Okay, basta yung nais ko lamang po ipunto doon that you can become a blessing to many nations. Amen? Hallelujah. Praise God. Sabihin sa katabi mo mga overflowing and blessing ng Panginoon sa buhay ko. Okay. Kaya wag ninyong hahayaan na meron po mga tao na sasabi sa inyo ng overflow ng buhay po ninyo. Okay? Hindi ka pa masaya niya? Meron ka namang kinakain? Hindi ka pa masaya? May trabaho ka? No. Kinakailangan nagle-level up po bawat po sa atin. Okay? Sabi po sa Malaki 3:10, favorite verse po natin ito. Tama po? Malaki 3:10, sabi po, if you will give your tithes and offerings, di ba? I will open the windows of heaven and pour out the blessings that you cannot contain. Okay? Sino po naniniwala doon? Ibig ko sabihin nun, hindi ka lang bibigyan ng Diyos ng sapat. Ibigyan ka ng Panginoon ng sobra-sobra. Yung hindi mo na kayang hawakan, yung hindi mo na, Panginoon, sobra-sobra na to. Kinakailangan, pamigay ko na to. Amen? Hallelujah. That's the kind of blessing that all of us should want. Okay? Parang yun parang luggage mo. Punta ka ng airport, di ba? Dahil mo sinaksak. Hindi mo na maisara. Okay? Yun yung klase ng pagpapala na nais ng Diyos na matanggap mo. Amen? Hallelujah. Yung hindi mo na mai-contain sa bagahe mo. Amen? Hallelujah. Praise God. Ang binili mo lang, 20 kilos. Pero ang dala-dala mo, 45. Amen? Okay? Tama? Okay, praise God. At yung mga Israelita during the time, ano po, na nagsawa sila sa mana, di ba? Puro mana. Ano ba ito? Mana sa umaga, mana sa hapon, mana sa gabi. Araw-araw, mana. Mana, yun po yung klase po ng pagkain. Para po siyang whopper. Puti po siya na para pong whopper na atin po kinakain. Nagreklamo sila and then nanalangin sila ng karni naman. Okay, so just imagine, nagpaulan ng Panginoon ng karni. Ito po pala, ang pugo, ang quail. Ang quail po pala, hindi po pala yung lumalayo sa tubigan. Doon lang po pala siya naglalagi. So just imagine, ang Panginoon, sinwitch niya yung hangin. Okay? Nagpunta sa disyerto yung mga pugo. At ang lipad lamang po nila para mahuli po sila. Ano po?
3 feet lang po ang lipad po nila. Kaya pagka ang Panginoon, at ang Panginoon, He is the God of more than enough. Hindi po siya binilang niya yung Israelito, mga 2 milyon. Siguro kasi nasa bawat isang tao, 2. So, 4 na milyon lang padadala ko na pugo. No, hindi po siya nagpadala ng 4 na milyon lamang. Ang pinadala niya po ay mas higit sa pangangailangan ng mga Israelita. Amen? Hallelujah. Kaya manalangin po tayo palagi. Sige po, Panginoon, let's continue to pray for an overflow in our life. Amen? We are entering our 10th year. At ang ating pong team for this whole year is ever increasing. Okay? Hindi yung ever decreasing. Ever increasing. Ibig sabihin, nadagdagan. Para yung isipan po natin na poverty mindset ay mabakbak sa ating pong isipan. Ever-increasing faith, ever-increasing joy, ever-increasing love, ever-increasing finances, ever-increasing favor. Ito yung nais po natin sa ating pong buhay. Then sinimulan po natin kay Jabez, di ba? Ever-increasing, di ba? Ever-increasing territory, ever-increasing influence, ever-increasing favor na nagbumula sa ating pong Panginoon. Kaya sabi dito, you prepare a feast for me. Sabi ni Haring David, ano po? You prepare a feast for me in the presence of my enemies. You honor me by anointing my head with oil. My cup overflows with blessings. Alam nyo, yung devotion ko kahapon, ano po? Yung sad for your success. Mayroon po mga tao talaga na minsan malulungkot pagka ikaw ay umaasenso. Di ba? Tulad ng ating pong devotion, di ba? Pero wag ninyo silang pansinin. Ano man po yung mga iniisip po nila, mga sinasabi po nila sa inyo, yun po ay magbubumirang at yun po ay babalik po sa kanila. Okay? Kaya si Haring David, alam na alam niya eh. Kaya namamatay-matay sa inggit yung kanya pong mga kaaway during that time. Ayun po ibig po sabihin ito, you prepare a feast before me. Ibig sabihin, nakita ng Panginoon na bless ka na, lalo ka pa niyang ibe-bless sa harapan ng iyong mga kaaway. Amen? Hallelujah. Kahit na ano ng mga pinopost sa Facebook, okay lang yun. Di ba? Meron mga ganyan eh, di ba? Pupost ng quote, pero may pinatatamaan pala. Ikaw pala yun. Okay. Okay, so, ang sagot po dyan, ito ang sagot dyan. Ambot. Okay. Sabihin, kalimutan mo na, okay? So, my cup overflows with blessing. So, tuwing uminom kayo ng kape, di po ba? Banggitin ninyo, my cup overflows with blessing. Okay? Tandaan po natin palagi. Ngayon ang tanong po is, how to be a constant recipient of God's overflowing blessing. Paano ba tayo magiging recipient? Di ba? Mabuti pa yung nasa Pilipinas, di ba? Katapusan, recipient na naman sila doon. Di ba? Pero tayo, paano ba tayo magiging recipient ng God's overflowing blessings? Sabi po sa Ephesians 5:2, live a life filled with love, following the example of Christ. He loved us and offered Himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God. So, walk in love. Alam niyo po, ang buhay po na punong-puno po ng salita po ng Diyos, ang buhay po na punong-puno po ng Espiritu po ng Diyos, ang buhay po na punong-puno po ng mga pangako ng Diyos, ang buhay na punong-puno ng pananampalataya, ang buhay na punong-puno ng kagalakan, ang buhay na punong-puno ng pag-asa, ang buhay na punong-puno ng pag-ibig. Mga kapatid, ay ang buhay na merong mag-uumapaw na pagpapala. Okay? So let's meditate on the love of Jesus. Ito po, nakasulat po dito, sabi dito, He loved us. Ibig sabihin, i-meditate mo. Pag-ibig niya sa iyo. Dahil ang pag-ibig niya sa iyo ay hindi katumbas ng pag-ibig ng nanay mo, hindi ito katumbas ng pag-ibig ng asawa mo, hindi ito katumbas na naging boyfriend mo, hindi ito katumbas na naging girlfriend mo, hindi ito katumbas ng pag-ibig ng anak mo sa iyo. Wala itong katulad, wala itong katumbas. Okay, He loved us and offered. Bakit? Kasi hindi naman mag-offer ng buhay niya sa iyo. Boyfriend mo, di ba? In-offer ba niya yung buhay niya? Di ba? And offered Himself as a sacrifice for us. Sinakripisyo niya yung kanya pong buhay para sa atin. And then a pleasing aroma to God.
Alam niyo po, there's a missionary in Africa, in Botswana, Africa. At ang kanila pong mission po na natouch po sila doon sa buhay ng sa mga bata na mga ulila. Pari mga magulang, namatay sa gera, namatay sa, alam niyo po, napakahirap po sa Africa. Diba? Napaka-bless pa po natin dahil tayo pinanganak sa Pilipinas. Diba? Kaya I invite you, yung mga hindi po nag-go para makapanood po kayo ng mga video na kung saan ay makita, ay, blessed na blessed pala ako sa buhay ko. And then ito mga missionarying ito, naawa po sila, kaya nagkaroon po sila ng vision. Sana makapagpatayo tayo ng isang orphanage. Yung, sabihin, magkaroon tayo ng building, magkaroon tayo ng bahay ampunan para matirhan ng mga ulilang ito. So, they pray for, at ang magiging cost pala is about 5 million. At ang nangyari po, mga kapatid, ano niyo po, pagka lumalakad ka ng ayon sa plano ng Diyos, sa kanyang layunin, hindi mo na kinakailangan hanapin yung mga taong tutulong sa iyo. Meron pong nag-Google, meron pong dalawang German na mag-asawa na nakapunta po sa lugar din yon, sa Botswana, Africa. At ang nangyari ay natouch din po sila ng mga ulila. At nag-type sila, nag-Google. Botswana orphans. At lumabas po yung orphanage. Yung orphanage noong missionary, yung Love Botswana Orphanage. At alam niyo po, ano po una po niyang ginawa? Ang una po niyang ginawa, siya po ay kinontak niya po yung mga pastor, yung mga missionary. Nagpadala po siya ng $25,000. And then pagkatapos nung bumikita ulit sila sa Africa, and then kinita sila ng pastor. And then ikalawa pong beses po niyang nagbigay ay 300,000. Okay? And then sa huling-huli, nangako na yung mayamang German. Sabi niya, magkano ba yung kinakailangan ninyo sa pagpapatayo ng orphanage? At kinontak niya po yung mga mayayaman niya, mga kaibigan, at sila po ay nag-donate po ng 5 million. Amen. Kaya mga kapatid, if we will always walk according to the plans and purposes of God, yung mga pangangailangan mo, i-google ka ng mga tao para ikaw ay hanapin. Okay? Para maganap ang layunin mo, ang layunin na niligay sa iyo ng Diyos sa iyong puso. Okay? Kaya napakabuti po ng Panginoon that we should always be thanking Him, na palagi po nating isipin siya that He is the God Almighty, El Shaddai, the God of more than enough. Hallelujah. 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 I believe, ako po yung lubos-lubos na niniwala na kung tayo po ay lalakad lamang, tayo lalakad, mamumuhay, responsibly, yung talagang responsable po tayo. Hindi po tayo responsableng mga tao. Dahil ang mga responsableng tao ay kakaroon po sila ng mga chapter sa kanila pong buhay na minsan ay napakahirap na po nilang takasan. Okay? Let's walk in wisdom. Patuloy po tayo lumakad ng may karunungan. Palagi po nating hingin ang gabay ng Banal na Santong Espiritu. And then, walk in love. Pleasing the Lord. Lumakad po tayo na merong pag-ibig. I-meditate po natin palagi yung ating po dinideclare that I am loving, I am kind, I am patient, I'm not jealous, I'm not envious. Meditate po natin yun as we continually to walk in love. And then, patuloy po natin paniwalaan. Let's continue to believe that God is a God of more than enough to bless you exceedingly, abundantly, more than you could ever think or ask for. Kaya I'm declaring to you today that your days of lack and poverty are over. Okay? Tapos na po yung panahon ng buhay po ninyo ng palaging kapos, palaging kulang. Tapos na po yung buhay ninyo na punong-puno ng kahirapan, punong-puno ng sakit, punong-puno ng kahinaan. Tapos na po yung buhay ninyo na punong-puno ng stress, takot at pagdududa. Okay? You are entering into the month of ever-increasing and overflow. Overflow of favor, overflow of ideas and creativity, overflow of health, overflow of joy, overflow of finances, net-breaking blessings of promotions that you cannot contain. Hallelujah. Increase sa lahat ng mga bagay na ipagkakatiwala ng Panginoon sa inyo. Increase that will bring you into another level of generosity. Increase that will bring you into another level of success. Increase
in another level of success in work, in businesses, in family, and ministry. Amen? Sino po yung naniniwala dito na kayang ibuhos ng Panginoon ng sobra-sobrang pagkapala sa inyo pong buhay? Amen? If that's you, let's all stand up. Hallelujah. Panginoon, once again, Lord God, we just want to thank you for you are a God of overflow. Ikaw ang Diyos na nagpapala ng hindi sapat lamang. Ikaw ay nagpapala ng sobra-sobra. And Lord, I pray, Lord God, for everyone that is in this place right now, just continue, Lord God, to pour out your exceedingly, abundantly blessings, O Lord, hallelujah, that you have prepared for each one of your children that is in this place. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. For this month, Panginoon, you prove yourself once again unto us. Panginoon, that of your faithfulness, of your goodness. And Lord, you are worthy. You are worthy, Lord God, to be adored. You are worthy, Lord God, to be praised. You are worthy, Lord God, to be worshipped, to be thankful.